naniniwala sa mahal na Birhen, naniniwala sa inyong pinaglalabang rosaryo na nakataas, o ang mga kamay nyo, hawak-hawak niyo ang inyong banal na rosaryo, marami pa rin ang naniniwala sa mahal na ina. At marami pa rin ang naniniwala sa ganyang paraan na lahat ng masasamang espiritu, lahat ng gera, lahat ng yan ay mawawala because sa kapangyarihan ng mahal na ina. Yan ay aking ibabato sa mga born again, sa mga eyes and tawag ninyo mga tusok-tusok o na hindi naniniwala sa mahal. Iyan ang dahilan kung bakit kayo merong gera. May dahilan. Bakit? Para ipakilala ang mahal na Birhen sa buong mundo. Panahon na. Yan ang purpose. Hindi naman kayo gagera na katulad dun sa, ang tawag nito, sa gitnang silangan, sa Hormuz, ano ba yan? Sa Iran po. Hindi, sa Hormuz, ano tawag nito? Strait of Hormuz. Hindi ganun ng gera nakikita nyo, talagang grabe yung missiles, pataasan sila ng quality ng missile, yung pataas ng, technique yon, technique hindi, yung high-tech na, ang galing yun eh. Anong missiles yun? Anong gawa yun? Gawa ng Amerika. Lumaban naman, gumanti na naman yung Iran. Anong gawa yun? Galing sa Iran yun. Taasan sila na. Tama ba yun? Na marami ang magiging pinsala sa mga tao, pumapatay ng tao because sa kanilang mga pride, sa kanilang mga ganyan. Tao ng decision. Diyos ba ng decision yun? Hindi. Kawawa yung mga military, kawawa yung mga sundalo. Namatay. Handa naman ipaglaban nila yung kanilang bansa. Honor. Honor nila yon. Dignity nila. Yung mga pamilya nila. Ayan naman. Nasa Amerika na sundalo. Yan naman ay talagang sagutin ng gobyerno ng Amerika. Pero yung Iran, kawawa yung mga namatay ng mga taga-Iran na nila si pamilya nila tutumpay. Walang benepisyo. Kasi nga, ang kanilang batas, pag sila'y namatay sa gera, langit sila. Anong tawag niya? Suicidal sila. Akala nila langit sila. Yun ang paniniwala ng mga Muslim. Kaya kayo, pag kayo ay naito na, dumating ng pagkaktong kaguluhan na, di kayo ang sasarpar niyan. Dahil makikita ng mahal na ina, ito ang aking mga Marian works, ito ang aking mga militia, ito ang mga children of light ko. Ipapakilala ko sila sa buong mundo na I am the Queen of Heaven and Earth. Ganon. Ngayon, kung hindi naman mga kasawing palad at kanus-dunus sa mga tao, lumalapastangan at hindi kumikilala sa ina ng Diyos. Ngayon na ang panahon na para mamulat ang buong mundo na ang Mama Mary, hawak ng Mama Mary, ang kaligtasan, ang salvation of all mankind sa panahon na yun. Gera, wala yan. Ako mismo, pinahihito ko yung mga labasan ng mga minsan. Sinabi na Ama, hinto mo yan, Clarissa. Minto po. Tapos. Ngayon, tapos na. Bukas na yun. Discussion na labit. Pero wala na yun. Ngayon, babaksak na yung gasolina ninyo. Babalik na naman sa dati yan. Baba na yung gasolina. Pero kung merong gera na naman yan, dahil ang Pilipinas, sino ba nagsusupply sa inyo ng langis? Diba ang doon, ang sakit na sila, hindi naman apektado. Ang apektado lang, yung nandoon, with facility sa Zambales, i-ansi sila doon. Palawan, lahat yun. Ngayon, nakadeploy na ang mga aliado. Pero ang sino ito, ang Pilipino, sa pamumuno, sino bang nyo ngayon? Brown, yung kulot ang buhok, tsaka maitim. Yun talagang hinaanong ng mga Amerikano, ng Pentagon. Talagang tinitrain siya, pero tinitiktik sa kanya, etong gawin mo. Mga tao, focus sila, parang scene, doon sa Senado. Mayroon pa sila ex-marines. Yung ex-marines na yan, sino nga yun?
Napakasinungaling. Ngayon, hindi totoo yan. Sinungaling lahat yan. Lahat yan sinungaling. Ngayon, si Pangulo yung bibi, Ferdinand Marcos Jr., andoon kami lagi nakantabang sa kanya. Ngayon, pag dumating ang pagkakataon na yun, wala na siya magawa. Talagang pwersado na. Kahit anong bait-bait siya, pwersado na siya talaga. Ito na. Hindi sa within the Philippine community, kundi doon. Bakit hindi? Mismo sa Pilipinas, ang tao, man kayang gerahin ng tao. Sino? Ha? Oh, tingnan mo, baka yan ang... Wala? Anak ko lang. Sino? Andun kayo lagi. Doon kayo. Fronta kayo. Dahil ang Mama Mary, mula sa langit, nakatanong siya. Ito na. Andyan na yung aking mga milisya. Ito na ako. Kikita ng Mama Mary. Yan. Hindi man patalo ang Taiwan. Rebelde din yan Taiwan. Against sa China. So, ang mabuti niyan, hindi kayo direct na assault ng inchik. Ang dinan niya, yung Taiwan. Kaya lang, dadaan siya sa bansa dito. Ang tao dito ay panic na. Kasi nga, may parte ng West Philippines. Ngayon, sasamantalahin mo, tatalunin ko ang inchik. Ano yun? Nakita niyo yun sa huling apokalipsis na yung dragon na mayroong maraming mga mukha. Yun. Dahil ang dala-dala niya is anti-Kristo o komunista. Laban sa isang religious na bansa na Mama Mary's country, beloved country ng mahal na Pilipinas. Yung tinapakan ng mahal na inayosay na kanya, yung ulo ng ahas, yun yung chick. Kailangan talaga kayo papalit na. So, napili ko kayong tatlo. Wala nang iba. Ngayon sila, yung mga hindi karapat-dapat o naging nanghina ang loob, natuwag, o marami silang mga question in mind, nga na lang sila sa TV. Sana nandoon ako kasama. Wala. Pagsubok yan. Dahil nga, una, hindi kayo naniniwala sa bilang banal. Tao lang daw ako at ang banal at ang isang tao at isang banal hindi dapat dahil tao lang yan, baka banal ang gumagamit sa tao. Oo, gumagamit ako sa tao, pero iisa kami, yun ang hindi na matanggap. Dahil bakit ang banal at ang tao, bakit iisa? Natural, luklukan ko kailan? Bago magkaisa ang kami ng aking luklukan, hubugin ko siya na sobra-sobra na maging banal na katulad ko. Pero hindi ganun kadali magproseso ng isang katawan lupa katulad mo. Diba? It takes years. Marami mga proseso sa buhay. Tingnan mo si Jess. Ang dami yung dinaanan sa buhay. Wala kang asawa to anak niya, pero tingnan mo mukha niya, mukhang problemado. Masaya po siya. Di ba, Jessa? Mukhang problemado. Wala nga asawa yan. Walang anak. Bakit mukha siya problemado? Iisip siya. Ano iniisip mo? Di ba? Yung ka mag-isip. Alam siya totoo yan. Maganda na ang buhay mo, Jessa. Kaya ikaw, pag nandun ka na sa mission, puti pa si Jessa. Yung mga nag-a-appeal sa'yo, ganyan na yan, Jessa. Ay, may spirit. Ang ganda ni Jessa. Sikat na sikat si Jessa. Spiritual. Kaya kita. Spiritual. Na hindi natin nagawa, si Jessa nagawa. Yung pag-aapi nila ngayon, itataas ka ng Diyos. Hindi tao ang tataas sa iyo, kundi Diyos. Naintindihan mo? Kaya magpakatibay ka lang. Sige, pasok ka lang. Basta gawin mo ang diskarte mo, disiplinahin mo sarili mo. Nasa sistema ng katawan at isip yan. Kaya hindi na pwede yan babagal-bagal.
Kasi kumbaga sa mundo ninyo, wala nang bagal-bagal. Maiiwanan ka. O, bilis. Tingnan mo yung araw nyo, hindi nyo pansin. O, Kalagitnaan. kakakagising mo lang kayo ng umaga. O, ngayong gabi naman matutulog. Di ba kayo natatakot sa ganong sistema ninyo? Yung, ang bilis, bakit ang bilis? Bakit ang mundo? Bakit ang bilis? Bakit? Di ba kayo nagkakaroon ng, minsan nagtataka kayo, di ba kayo takot? Yun, mag-isip kayo. Tapos ang mundo ninyo parang wala nang katahimikan. Sobra. Tapos ang tao puro daing kaguluhan. Tapos ang hirap daing, puro hirap ang buhay. Ano na ba yan? Hindi ba tayo mahal ng Diyos? Kayo tao ang may kasalanan sa kapabayaan ninyo. Kaya nangyayari ang mundo ninyo ngayon. Ngayon, kung hindi pa kami nag-intervene sa inyo, sa mundo ninyo, dahil itong bansang Pilipinas, pinakamamahal ng Diyos ito. Ito yung love ng mamamay. Sa ikatlong persona ng mahal na biren, dito niya gaganapin ang ganap. Ito, sa bansa ninyo. Diba sa una, panahon ng Ama, Diyos Ama, doon sa sila nga, doon sa panahon ni Moises, sila doon, banda yung doon sa biglang sina, doon yung banda, dahil yun yung maraming mga bundok din yun doon. Bundok ng Sinai, di ba? Puro mga deserto yun. Doon naman sa kalawang persona, ang Panginoong Hesus Kristo, ang bugtong anak ng Diyos, nano niya yung kasalanan, inako niya ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang dugo, kamatayan, dugo at pawis. Kaya nandan naging bunga, kayo, may kalayaan kayo ngayon. Ito yung mundo ninyo, ito ngayon. Dahil sa isang tao ng Panginoong Hesus Kristo, nagbuwis ng buhay para sa pagmamahal, pag-ibig ng tao. Kaya meron kayo ngayon. Ngayon, katlong persona, sino inakala niyong bababa para kayo sakipin? Kami mga banal, hindi namin kayo masagip dahil kami, ang aming layunin lang dito sa bansa ninyo, umamit kami ng katawan upang magsalita, magmensahe. Pero, depende pa rin yung kayo kung kami inyong pakikinggan. Kasi ang salita as propeta. Ngayon, kung hindi nyo paniniwalaan ang salita ng banal, kahit na sinong ipadala ng Diyos dito sa bansa ninyo, sa mundo ninyo, kung hindi kayo naniniwala, darating ang araw, lulukumin na ng Diyos yan. Dahil yun ang nakasaad sa kasulatan na walang propeta na hindi pinapatay ng tao. Mismo si Kristo na propeta, pinatay ng tao. O kami mga propeta, kami mga banal, pinadala ng Diyos. Hindi naman yung espiritu na sila tumayo lang dyan, o nag-espiritu sila. Hindi. Diyan matatakot ang tao. Kumuha kami ng laman para magsalita. Depende kung kami ay inyong paniniwalaan. Ganito, nagbabala kami. Etong magganap sa bansa niyo, o hindi kayo naniniwala, repent kayo, magbago kayo, magsisi kayo ng kasalanan. Pero hindi kayo naniniwala, sino ba itong babae ito luka-luka? Yung mga pari nga, hindi yung nagsasabi sa akin kami, sino ka ba? Di ba? Pagdating ng panahon, dumating, nangyari yan. Tapos, ngayon, wala kayong sisisihin. Hindi naman kasi, hindi pwedeng sisihin ng Diyos. Yan nagpadala ang Diyos ng mga kanyang mga propeta. Pero anong ginawa ng tao? Pinatay. Hindi pinaniwalaan. Ito ngayon, panahon ng persona, sino ngayon ang bababang ng Papa na bababang Diyos? Sino ngayon ang tao ngayon na uutusan ng Diyos na sino siya ngayon sa katlong persona? Dahil ang kalawang persona, Panginoong Jesucristo ay tapos na. Pero ang binubuo ng tao ngayon sa kanilang si Kristo pa rin. Hindi na, eto na kayo sa tatlong persona. Ano yung tatlong persona? The Holy Spirit. Kayo, templo kayo ng Espiritu Santo. Di ba? Kayo ang simbahan. Dahil templo kayo ng Espiritu Santo. Yung simbahan na minimisahan nyo, di ba, na banal na pagdiriwang, ay estruktura lang. Pagdating doon, ang mahalaga doon, tumatanggap kayo ng katawan ni Kristo. Pero sa panahon ngayon, mali na. Dahil dito na, ipinabadaan. Nilapastangan nyo ang katawan ni Kristo. Ano na ngayon mangyayari? Yan ba ay approved ng langit? Hindi.